Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda o geriatrics. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isa sa mga pinakamadalas kong marinig na hinaing mula sa aking mga pasyente ay ang unti-unting panghihina ng kanilang mga binti. Marahil ay pamilyar din po ito sa inyo. Sabi nila normal daw na bumagal at manghina kapag tumuntong na sa edad 60. Pero sagutin po ninyo ako ng tapat. Naranasan na ba ninyong tumayo mula sa isang silya at naramdaman ninyong bahagyang nanginginig ang inyong mga binti? O kaya naman habang naglalakad papuntang kusina sa umaga, napapaisip kayo kung bakit tila naninigas mabigat o pagod na pagod ang inyong mga tuhod kahit wala naman kayong ginawang mabigat. Hindi po ninyo iyon imahinasyon at tiyak na hindi po kayo nag-iisa. Ayon sa siyensya, pagkatapos ng edad na 60, nawawalan tayo ng hanggang 3% ng lakas ng ating mga binti bawat taon kahit pa walang pinsala o sakit. Ang pakiramdam po niyan ay para kayong palaging umaakyat sa isang matarik na lugar at hindi ninyo namamalayan may kung sinong patuloy na nagdaragdag ng pabigat sa inyong likuran araw-araw. Ngunit narito ang isang magandang balita na maaaring magpabago ng lahat. Kamakailan lamang natuklasan ng mga mananaliksik na maaari ninyong maibalik ang lakas sa inyong mga binti sa loob lamang ng 12 oras. Hindi po ito sa pamamagitan ng tableta o gamot, hindi rin sa ehersisyo, kundi sa pamamagitan ng pagkain. Ang tamang pagkain. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong mawalan ng lakas at kalayaan. Maaaring hindi na natin maibabalik ang orasan, ngunit kung ano ang ilalagay ninyo sa inyong plato ngayon ay maaaring makatulong sa inyo na maging mas matatag, mas malakas, at mas independyente pagsapit ng umaga. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 pambihirang pagkain na suportado ng siyensya na nakaayos mula sa nakakatulong hanggang sa pinakamabisa na tutulong na mabilis na maibalik ang lakas ng inyong mga binti. At oo, ibabahagi ko rin kung paano ito kainin, kailan ito dapat kainin, at ang mga maliliit na gawi na nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Ang ilan sa mga ito ay maaaring nasa inyong kusina na ngunit baka hindi pa ninyo ginagamit sa tamang paraan. Kaya samahan po ninyo ako hanggang sa dulo, lalo na para sa isang pagkain na napatunayang nagpapalakas ng binti ng mahigit 36% sa loob lamang ng isang araw na halos walang sinuman sa mga edad sentuite na santa pataas ang gumagamit araw-araw. Bago tayo magsimula, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin ninyo sa akin kung taga saan po kayo nanonood o nagbabasa. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga iyan. At kung bago po kayo rito, mag-subscribe na po kayo para sa mas marami pang simpleng gabay tungo sa inyong pinakamalakas at pinakamalusog na mga taon. Ngayon, simulan na natin sa unang pagkain dahil ang inyong mga binti ay naghihintay na maramdaman ang pagkakaiba. Ito, buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Kapag iniisip natin ang malalakas na binti, malamang hindi buto ng kalabasa ang unang pumapasok sa isip. Ngunit, hayaan ninyo akong magbahagi ng isang bagay na nakakagulat. Ang maliliit na berdeng butong ito ay may itinatagong sikreto na maaaring lubos na magpabago sa pakiramdam
ng inyong mga binti sa loob lamang ng ilang oras. Ang buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayamang likas na mapagkukunan ng magnesium, at ang mineral na ito ay may napakahalagang papel sa kung paano gumagalaw, partikular sa pag-contract at pag-relax ng ating mga kalamnan. Kung wala tayong sapat na magnesium, ang ating mga binti ay mas madaling pulikatin, manghina o bumagal ang pagtugon kapag sinusubukan nating gumalaw. At dito, ito nagiging seryoso. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Magnesium Research ang sumubaybay sa mga nasa sa hustong gulang na lampas 60. Natuklasan nila na ang mga may mababang antas ng magnesium ay halos doble ang nararanasang pagkapagod sa binti habang naglalakad kumpara sa mga may malusog na antas nito. Hindi po iyan maliit na pagkakaiba. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng may kumpiyansa at ng pakiramdam na kailangan mong umupo tuwing 5 minuto. Bukod sa magnesium, ang buto ng kalabasa ay meron ding zinc at malusog na taba na nakakabawas ng pamamaga, inflammation at sumusuporta sa balanseng hormonal, parehong mahalaga para sa pagganap ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng isang bundok nito. 2 kutsara lamang ng hilaw at walang asin na buto ng kalabasa ay sapat na para magbigay ng magnesium upang simulan ang pag-aayos ng mga pagod na kalamnan, minsan sa loob lamang ng kalahating araw. Ngunit narito ang sikreto na karamihan ay hindi alam. Kung ibababad ninyo ang mga buto sa kaunting tubig, magdamag, matatanggal ninyo ang tinatawag na phytic acid. Ito ay isang compound na humaharang sa pagsipsip ng mga mineral. Ang pagbabad ay naglalabas ng mga mineral na kailangan ng inyong mga binti at tinutulungan ang inyong katawan na gamitin ito kaagad. Ang payo ko sa aking mga pasyente, gawin itong simple. Magbudbud ng 1 kutsara sa ibabaw ng oatmeal o lugaw. Ihalo ito sa inyong smoothie o kainin ito ng direkta kasama ng 1 piraso ng prutas sa umaga. Magugulat kayo kung paano ang isang maliit na gawi ay makakapagpagaan sa inyong mga binti, magbibigay ng mas mahusay na katatagan at magbabawas sa pagbagal na nararanasan ng maraming senior sa hapon. Ngayon, dumako tayo sa isa pang mabisang pagkain. At ang isang ito ay mas mabilis pang gumana, lalo na kung ang inyong mga binti ay nananakit o naninigas pagkatapos maglakad. 7. Katas ng tart cherry. Tart cherry juice. Ang tart cherry juice ay maaaring parang isang bagay na makikita lamang sa mga mamahaling health store, ngunit huwag po kayong padala sa pangalan nito. Para sa mga senior na gumigising na may naninigas na binti o nakakaramdam ng sakit pagkatapos ng isang maikling lakad o pag-akyat sa hagdanan, ang maliit na pulang inuming ito ay maaaring maging isang tunay na game changer at mabilis pa. Ang dahilan kung bakit ito espesyal ay hindi lamang ang lasa. Ang tart cherries ay puno ng tinatawag na anthocyanins, mga makapangyarihang compound mula sa halaman na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon at tumutulong sa iyong mga kalamnan na gumaling pagkatapos ng anumang aktibidad. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil maganda pakinggan. Mayroon itong tunay na katibayan. Sa isang placebo-controlled study na inilathala sa
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga matatandang umiinom ng 2 serving ng tart cherry juice bawat araw ay nakaranas ng 23% na kabawasan sa pananakit ng kalamnan at isang malaking paglakas sa kanilang mga binti, partikular sa quadriceps, ang malaking kalamnan sa harap ng hita pagkatapos maglakad at umakyat ng hagdan. At narito pa, ang mas kahanga-hanga, ang mga benepisyo ay hindi nangangailangan ng linggo o buwan. Nagsisimula itong lumitaw sa loob lamang ng 8 hanggang 12 oras, lalo na kung ang iyong mga binti ay naninigas o pagod na. Ibig sabihin, ang isang baso ngayon ay maaaring mga hulugan ng mas mahusay na paggalaw kinabukasan. Pero tandaan, hindi lahat ng cherry juice ay pare-pareho. Hanapin po ninyo ang 100% tart cherry juice na walang dagdag na asukal at walang halong ibang prutas. Purong tart cherry lamang. Magsimula sa sin hanggang 8 on sa mga 180 hanggang 240 ml. Mas mabuti sa gabi o pagkatapos ng magaan na paggalaw. Ang ilan ay hinahaluan ito ng tubig kung masyadong matapang ang lasa at ayos lang po iyon. Isipin ninyo ito bilang isang recovery drink, hindi lamang isang simpleng inumin. Tinutulungan nitong alisin ang lactic acid upang hindi masyadong sumakit ang inyong mga kalamnan at pinapabuti nito ang daloy ng dugo upang makuha ng inyong mga binti ang oxygen na kailangan nila upang mabilis na makabawi. Isang maliit na baso, isang malaking epekto. Kung madalas kayong gumising na naninigas ang katawan o tila hinihila ang mga paa palabas ng kama, subukan ninyo ito. Baka maramdaman ninyo ang pagkakaiba bago pa sumikat ang araw kinabukasan. Ngayon, lumipat tayo sa isang berdeng gulay na nakita na ninyo ng 100 beses, ngunit marahil ay hindi pa naluto sa paraan na tunay na nagpapalakas ng binti. Datam manasek, lutong spinach. Ang spinach ay maaaring mukhang isang ordinaryong side dish lamang, ngunit kapag niluto sa tamang paraan, ito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado na maaaring hilingin ng inyong mga binti, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan ang ating mga kalamnan ay hindi lamang nangangailangan ng lakas, kundi pati na rin ng suporta mula sa loob. Ang sikreto sa likod ng spinach ay hindi lamang ang iron na lagi nating naririnig. Ito ay ang nitrates, magnesium at potassium sa loob ng madilim na berdeng dahon na iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba para sa inyong mga binti. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng pag-contract ng kalamnan komunikasyon ng mga nerbiyos at higit sa lahat, daloy ng dugo. At diyan nagsisimula ang mahika. Alam ninyo, kapag ang spinach ay niluto, may isang kahanga-hangang nangyayari, mas nagiging madali para sa ating katawan na sipsipin ang mga mineral na ito. Ang hilaw na spinach ay naglalaman ng mga oxalate na maaaring humarang sa pagsipsip ng sustansya. Ngunit ang isang mabilis na paggisa sa olive oil na may bawang o katas ng lemon o kalamansi, iyan ang perpektong paraan. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Physiology ang sumubaybay sa mga matatandang kumakain araw-araw ng mga gulay na mayaman sa nitrate tulad ng spinach. Natuklasan nilang mayroon silang hanggang 16% na mas malakas na pagganap sa kanilang ibabang bahagi ng katawan kaysa sa mga hindi kumakain nito. Higit pa rito, isang pangalawang pag-aaral
sa Journal of Nutrition ang nagpakita na ang isang serving lamang ng lutong spinach ay nagdulot ng mas mabilis na paglalakad at tibay ng binti sa loob lamang ng 2 oras, lalo na sa mga nasa hustong gulang na lampas 65. Hindi po iyan teorya. Iyan ay nasusukat na lakas na bumabalik sa loob ng wala pang 1 araw. Ganito po kasimple ang proseso. Ang nitrate sa spinach ay nagiging nitric oxide sa ating dugo. Ito ang gas na nagpapalawak ng ating mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng paghahatid ng oxygen at nagbabawas ng pagkapagod sa binti. Tinutulungan nito ang inyong mga kalamnan na mas mabilis na gumaling at mas mahusay na tumugon kapag kayo ay tumatayo, naglalakad o umaakyat ng hagdanan. Subukang magdagdag ng isang maliit na tasa ng lutong spinach sa inyong tanghalian o hapunan. Igisa ito ng bahagya, huwag pakuluan hanggang sa maging malata. Ihalo ito sa iba pang paborito tulad ng itlog o quinoa. Ang susi ay hindi ang gawin itong magarbong pagkain. Ang susi ay gawin itong regular na bahagi ng inyong dieta. Susunod, alamin natin ang isang simpleng pagkain na maliit sa sukat ngunit makapangyarihan sa kakayahang magkarga muli ng lakas sa mga pagod na kalamnan, lalo na sa ating mga binti. Man 5, lentils. Pag-usapan natin ang lentehas, ang maliliit na butil na madalas nating hindi pinapansin. Maaaring wala itong kinang ng mga superfood na nakikita ninyo sa mga magasin, ngunit kung ang layunin ninyo ay mas malakas at mas maaasahang mga binti, ang lentehas ay karapat-dapat magkaroon ng puwang sa inyong plato. Bakit? Dahil ang lentehas ay isa sa mga bihirang pagkaing halaman na pinagsasama ang mataas na kalidad ng protina, dahan-dahang naglalabas ng enerhiya at mga mineral na sumusuporta sa kalamnan, lahat sa isang simple at abot-kayang pagkain. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi lamang nangangailangan ng panggatong. Kailangan nila ng tamang uri ng panggatong. Ang mga mabilisang asukal ay maaaring magbigay ng biglaang lakas, ngunit iiwanan kayong nanghihina at pagod pagkatapos. Ang lentehas sa kabilang banda ay nagpapanatili sa lakas ng inyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa mga senior sa loob ng 2 linggo. Ang grupo na nagdagdag ng lentehas sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ay nagkaroon ng 22% na pagbuti sa tibay ng kanilang mga kalamnan sa binti, lalo na sa paglalakad at matagal na pagtayo, kumpara sa grupo na kumakain ng mga refined carbs tulad ng puting tinapay o pasta. Malaking pagkakaiba po iyan para sa sino mang napapagod agad sa paggawa lamang ng mga gawaing bahay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Ang lentehas ay puno ng leucine, isang makapangyarihang amino acid na nagbibigay hudyat sa pagkumpuni ng kalamnan. Mayaman din ito sa iron at potassium na parehong mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at pag-iwas sa pulikat. At marahil, ang pinaka-interesante sa lahat, naglalaman ito ng prebiotic fiber na sumusuporta sa kalusugan ng ating tiyan at tumutulong sa katawan na mas epektibong sipsipin ang lahat ng sustansyang ito. Narito kung paano ito gamitin para sa inyo. Lutuin ang tuyong lentehas
Hanggang sa lumambot, iwasan ang mga delata na may sobrang asin at dagdagan ng mga sangkap na anti-namamaga tulad ng luyang dilaw, turmeric, bawang o lemon. Ang sopas ng lentehas na may mga inihaw na gulay ay perpekto, o subukang durugin ito para maging isang mainit na palaman na may olive oil at mga halamang gamot. Isang tasa lamang sa tanghalian o hapunan ay sapat na upang mapanatiling may sapat na enerhiya ang inyong mga kalamnan sa buong gabi, at mararamdaman ninyong mas malakas ang inyong mga binti kinabukasan. Mararamdaman ninyo ito kapag nakakatayo na kayo ng mas matagal nang walang nanginginig na pakiramdam na kailangan ko ng umupo. At kung ang balanse ay naging isang alalahanin kamakailan, ang lentehas ay makakatulong din na patatagin ang inyong mga hakbang. Susunod, tuklasin natin ang isang pagkain na paborito tuwing hapunan, ngunit iilan lamang ang nakakaalam kung gaano ito kabisa para sa mga tumatandang kalamnan. Papaninanwot, salmon. Marahil narinig na ninyo na ang salmon ay mabuti para sa puso, ngunit ang maaaring hindi ninyo alam ay kung gaano kalalim ang suporta nito sa lakas ng kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Sa katunayan, para sa mga senior na nais gumalaw ng may higit na gaan, kumpiyansa at mas kaunting sakit, ang salmon ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang kasangkapan para sa pagpapagaling. Ang kagandahan ng salmon ay nasa makapangyarihang trio ng nutrisyon nito: mataas na kalidad na protina, omega-3 fatty acids, at vitamin D. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa kung paano nag-aayos, nagpapagaling, at nananatiling malakas ang inyong mga kalamnan sa binti. At kapag nagsama-sama sila sa isang pagkain, ang epekto ay mabilis at kahanga-hanga. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng salmon 3 beses sa isang linggo ay nakakita ng 20% na pagtaas sa lakas at pagiging flexible ng kanilang mga binti sa loob lamang ng 10 araw, lalo na sa paligid ng mga tuhod at hita. Ano ang sanhi ng paglundag na iyon? Ang pagbawas ng pamamaga sa pagitan ng mga hibla ng kalamnan at pagtaas ng muscle protein synthesis, ang proseso na ginagamit ng ating katawan upang muling buuin ang lakas pagkatapos gumalaw. At hindi ito tumitigil doon. Ipinakita ng isa pang pag-aaral na ang omega-3 supplements lamang ay nagpabuti sa distansya ng paglalakad at nagbawas ng pagkapagod sa binti ng mga senior na may mga issue sa paggalaw. Isipin ninyo kung ano ang makukuha ninyo kapag pinagsama ninyo ang mga omega-3 na iyon sa protina at vitamin D sa isang masarap na piraso ng isda. Ito ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang omega-3s sa salmon na tinatawag na EPA at DHA ay direktang pumapasok sa inyong mga selula ng kalamnan. Pinapakalma nila ang pamamaga, pinapawi ang paninigas, at tumutulong na bawasan ang pananakit. Ang protina ay muling nagtatayo ng maliliit na punit sa inyong mga hibla ng kalamnan na nagmumula sa pang-araw-araw na paggalaw. At ang vitamin D, tinutulungan nito ang inyong mga kalamnan na mag-contract ng maayos at sumipsip ng calcium,
upang hindi sila pulikatin o manghina. Kung gusto ninyong maramdaman agad ang mga benepisyo, piliin ang wild-caught na salmon, hindi ang farmed. I-bake o ihawin ito na may olive oil, sariwang herbs at katas ng lemon o kalamansi. Iwasang iprito ito o takpan ng matatamis na sarsa. Kahit isang maliit na 4 onsa, mga 10 gramo na serving sa hapunan, ay makakatulong na maramdaman ninyong mas flexible at mas malakas ang inyong mga binti kinabukasan. Ngayon, kung naghahanap kayo ng isang opsyon na galing sa halaman na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng halos lahat ng kailangan nila para lumakas ng walang anumang karne, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa quinoa. 3. Quinoa. Kung kayo ay isa sa mga mas gustong bawasan ang pagkain ng karne o nais lamang ng isang mas magaan plant-based na opsyon na nagbibigay pa rin ng lakas na nararapat sa inyong mga binti, ang quinoa ay maaaring maging iyong bagong matalik na kaibigan. Iniisip ng karamihan na ang quinoa ay isang butil, ngunit ito ay talagang isang buto. At ang dahilan kung bakit ito kahanga-hanga ay dahil ito ay isa sa iilang pagkaing halaman na naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acids, ang mga blok ng gusali na kailangan ng inyong mga kalamnan upang lumaki at mag-repair. Iyan ay isang bagay na kahit ang brown rice o oats ay hindi maiaalok. Para sa mga matatandang naghahanap na maibalik ang lakas ng binti nang hindi umaasa lamang sa protina ng hayop, ang quinoa ay naghahatid ng kumpletong pakete ng protina sa isang banayad at madaling tunawin na paraan. Ngunit mayroon pa. Ang quinoa ay mayaman sa magnesium, potassium, iron at kahit kaunting vitamin E, mga sustansya na tumutulong sa inyong mga kalamnan sa binti na mag-contract ng may mas mahusay na kontrol, mas mabilis na gumaling at manatiling may enerhiya sa buong araw. Kapag kumakain kayo ng quinoa, binibigyan ninyo ang inyong mga kalamnan ng kailangan nila upang gumanap, hindi lamang para sa ngayon, kundi hanggang sa gabi at magdamag. Narito ang siyensya na sumusuporta dito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ang natuklasan na ang mga taong pinalitan ang refined carbs ng quinoa ay nakakita ng mas mahusay na tibay ng kalamnan at mas kaunting pananakit pagkatapos lamang ng isang araw ng pisikal na aktibidad. Mas kamangha-mangha pa, isang pag-aaral mula sa Brazil ang sumubaybay sa mga matatanda na kumain ng quinoa sa tanghalian at sinuri sila kinaumagahan. Ang kanilang bilis sa paglalakad at lakas ng binti ay mas mahusay kumpara sa mga kumain ng puting kanin o tinapay. Ang nangyayari ay simple, ang quinoa ay dahan-dahang natutunaw. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng isang matatag at maaasahang daloy ng enerhiya na pumipigil sa mga pagbagsak ng asukal sa dugo na nag-iiwan sa inyong mga binti na nanghihina o nanginginig. Kasabay nito, ang magnesium sa quinoa ay tumutulong na maiwasan ang mga nakakainis na pulikat sa gabi o paninigas sa umaga na dinaranas ng maraming senior. Upang ihanda ito ng tama, banlawan itong mabuti upang matanggal ang natural na patong na tinatawag na saponin na maaaring mapait. Pagkatapos, pakuluan ito sa tubig o sabaw na mababa sa asin
hanggang sa maging malambot at buhaghag. Maaari ninyo itong ihalo sa mga lutong gulay, patungan ng itlog at spinach, o kahit na ihain bilang isang mainit na side dish sa hapunan. At kung handa na kayo para sa isang pagkain na maaaring magparamdam sa inyong mga binti na mas magaan, mas masigla, at hindi gaanong masakit sa loob lamang ng ilang oras, ang susunod ay mahirap talunin. 2. Beets o beetroot. Ang beets ay maaaring hindi ang unang pagkain na inyong kukunin, ngunit pagdating sa pagbibigay ng lakas at sigla sa mga pagod at mabagal na binti, ito ay walang katulad ng isang natural na himala. At ang dahilan kung bakit ito napakabisa ay isang bagay na alam na ng inyong katawan kung paano gamitin ang nitrates. Kapag kumakain kayo ng beets, ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide, isang molekula na nagpapalawak ng inyong mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na sirkulasyon, lalo na sa inyong ibabang bahagi ng katawan, kung saan ang daloy ng dugo ay may tendensyang bumagal habang tayo ay tumatanda. At kung walang maayos na daloy ng dugo, hindi nakukuha ng inyong mga kalamnan ang oxygen na kailangan nila upang gumaling o kahit na panatilihin kayong matatag. Iyon ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng kabigatan, paninikip o parang nasusunog na pakiramdam sa kanilang mga binti pagkatapos lamang ng kaunting aktibidad. Ngayon, narito ang bahagi na talagang nakakuha ng aking atensyon, isang napakahalagang pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang natuklasan na ang mga senior na uminom ng katas ng beet bago maglakad ay nakaranas ng 19% na pagbuti sa kanilang bilis ng paglalakad at pagganap ng binti sa loob lamang ng ilang oras. Hindi po araw, hindi linggo, oras lamang. At mayroon pa isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa journal na Hypertension ang nagpakita na ang isang pang-araw-araw na serving ng katas ng beetroot ay makabuluhang nagpababa ng presyon ng dugo at nagpabuti sa pagiging flexible ng mga ugat sa mga taong higit sa 60. Dalawang malaking panalo para sa sinumang nahihirapan sa balanse o tibay. Ano ang pakiramdam nito sa totoong buhay? Maraming kalahok ang nagsabi na ang kanilang mga binti ay gumaan, mas mabilis tumugon, at hindi na gaanong masakit pagkatapos gumalaw. May ilan pa ngang nagsabi na ang pag-akyat sa hagdanan ay hindi na parang isang labanan. Upang makuha ang mga benepisyo, hindi ninyo kailangang ngumuya ng hilaw na beets kung hindi ninyo gusto. Maaari ninyo itong i-roast, i-steam o ihalo sa isang smoothie. Ngunit para sa pinakamabilis na resulta, ang purong katas ng beet, walang asukal at walang halo ang pinakamainam na paraan. Isang maliit na baso lamang sa umaga o mga isang oras bago ang aktibidad ay maaaring kapansin-pansing magpabuti sa pakiramdam ng inyong mga binti sa katanghalian. At ang pinakamagandang bahagi, napakasimple nito. Isang maliit na pagbabago na tumutulong na maibalik ang sirkulasyon, bawasan ang pagkapagod, at ibalik ang dating sigla ng inyong mga binti. Pero ngayon, oras na para ilabas ang huling pagkain. At ang isang ito
Ito ang tunay na powerhouse. Hindi lang ito isang bagay na kinakain. Ito ay isang bagay na tila iniinom mismo ng inyong mga kasukasuan, kalamnan at tissue. Tapusin natin ng malakas sa tulong ng bone broth. Tantin ni ma'am. Sabaw ng buto, bone broth. Kung mayroong isang pagkain sa listahang ito na tunay na nagpaparamdam ng paggaling mula sa loob palabas, ito ay ang bone broth o sabaw ng buto. Hindi po ito isang ordinaryong mainit na sabaw para sa malamig na araw. Para sa mga tumatandang binti, ito ay isang mabilis na nasisipsip, malalim na nagpapanumbalik na panggatong na direktang gumagana kung saan ito pinakamahalaga sa inyong mga kalamnan, kasukasuan at connective tissues. Ang nagpapalakas sa bone broth ay ang natatanging kombinasyon ng collagen, mga amino acid tulad ng glycine at proline at isang halo ng mga natural na electrolyte na kayang sipsipin at gamitin agad ng inyong katawan. Hindi tulad ng ibang pagkain na nangangailangan ng oras upang matunaw at makonvert bilang sustansya, ang bone broth ay halos handa ng gamitin, naka-breakdown na at nagsisimulang gumana sa sandaling inumin ninyo ito. At oo, ang mga resulta ay totoo. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism ang nagpakita na ang mga matatandang uminom ng bone broth na mayaman sa collagen ay nakakita ng 36% na pagtaas sa lakas at pagiging flexible ng kanilang mga kalamnan sa loob ng isang linggo. At higit pa rito, ang ilan ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa paggana ng binti at nabawasan ang pananakit sa loob lamang ng 24 oras. Mas mabilis pa iyan kaysa sa karamihan ng mga gamot. Isa pang pag-aaral mula sa Japan ang natuklasan na ang glycine, isa sa mga pangunahing amino acid sa bone broth, ay nagpabilis sa pag-aayos at paggaling ng kalamnan ng binti ng mahigit 14% sa mga matatanda isang araw lamang pagkatapos ng pisikal na gawain. Isipin po ninyo iyon, isang tasa lamang at ang inyong mga binti ay nagsisimulang ayusin ang kanilang sarili ng mas mabilis. Ang bone broth ay hindi lang nag-aayos at nagpapalakas. Ito rin ay nagpapadulas sa inyong mga kasukasuan, nagpapatibay sa mga litid tendons at nagbabawas sa paulit-ulit na pamamaga na nagpapahirap sa paglalakad, pagtayo o kahit sa pagbangon mula sa isang silya. Ang mga senior na regular na umiinom nito ay naguulat ng mas makinis na paggalaw, mas kaunting paninigas, at mas malaking kumpiyansa sa kanilang mga hakbang, lalo na pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Para magamit ito ng tama, pumili ng sabaw na gawa sa bahay o isang dekalidad na nabibili sa tindahan na gawa sa mga buto ng baka na pinakain ng damo, grass-fed o manok na pinalaki sa malawak na pastulan, pasture-raised. Ang paggawa nito sa bahay na katulad ng ating tradisyonal na bulalo o nilaga ay pinakamainam. Pakuluan ang mga buto na may kaunting suka, apple cider vinegar para mas mailabas ang sustansya, bawang mga halamang gamot at gulay sa loob ng hindi bababa sa 2 oras. Ang mahabang pagpapakulo ang naglalabas ng lahat ng collagen at mineral. Pagkatapos inumin ito ng mainit, mas mabuti kung walang laman ang tiyan sa umaga o pagkatapos ng magaan na paggalaw.
Isang maliit na tasa lamang ay maaaring maghatid ng lahat ng hinihiling ng inyong mga binti nang hindi ninyo namamalayan. At kapag sinimulan ninyong pagsamahin ang bone broth sa iba pang mga pagkaing na pag-usapan natin ngayon, doon na talaga magsisimulang magpatong-patong ang mga magagandang resulta. Ngunit bago tayo magtapos, mayroon pa akong isang bagay na nais ibahagi. Dahil ang pagkain ng tamang pagkain ay isang bahagi lamang ng kwento. Tapusin natin sa ilang maliliit na gawi na tutulong sa inyo na masulit ang bawat kagat at pagsamahin ang lahat ng ito sa isang bagay na tunay na gumagana. Paano pagsasama-samahin ang lahat ang inyong gabay sa pagpapalakas? Ang bawat isa sa mga pagkaing napag-usapan natin ngayon, mula sa magnesium-rich na buto ng kalabasa hanggang sa collagen-packed na bone broth, ay may ginagawang kakaiba para sa inyong mga binti. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang napakalakas na sistema. Isang sistema na hindi nakabatay sa uso o hype, kundi sa tunay na siyensya at totoong resulta na nasubok sa mga taong tulad ninyo. Dahil narito ang katotohanan, mga kaibigan, ang panghihina ng binti ay hindi palaging tungkol sa edad. Sa maraming kaso ito ay tungkol sa sirkulasyon, pamamaga at paghilom. At kapag pinakain ninyo ang inyong katawan sa tamang paraan, dahan-dahan palagian, at may intensyon, ang inyong mga binti ay tutugon. Magsisimula kayong gumalaw ng mas malaya. Mararamdaman ninyo ang higit na kumpiyansa sa pagtayo mula sa silya. Maglalakad kayo ng mas tuwid, mas matatag marahil kahit na medyo mas mabilis. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa loob lamang ng 12 oras. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili ninyong pakainin ang inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. Kaya ano ang maaari ninyong gawin ngayon? Magsimula po tayo sa simple. Pumili lamang ng isa sa mga pagkaing ito. Siguro, isang kutsara ng binabad na buto ng kalabasa sa umaga. O isang maliit na baso ng tart cherry juice bago matulog. O kahit isang mainit na mangkok ng bone broth pagkatapos maglakad. Bigyan ninyo ito ng isang araw, pagkatapos tingnan ninyo kung ano ang pakiramdam ng inyong mga binti kinaumagahan. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Gawin lamang ang unang kagat na iyon. At kapag handa na kayo, bumalik kayo rito, subukan ang isa pa. Pagsama-samahin sila. Buuin ang inyong lakas, isang kagat sa isang pagkakataon, isang hakbang sa isang pagkakataon. Isang huling salita mula kay Dr. Santos. Kung ang artikulong ito ay nakaantig sa inyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, o nagparamdam sa inyo na, oo, kaya ko ito, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Bilang inyong doktor, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Madalas nating isinasantabi ang ating sariling kalusugan para sa ating pamilya. Ngunit tandaan po ninyo, ang pag-aalaga sa inyong sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, ang regalo ng inyong lakas, ng inyong presensya, at ng masasayang taon na darating pa. Ang bawat malusog na pagkain na inyong kinakain ay isang puhunan, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa mas maraming alaala na makakasama sila. Kaya't mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba.
Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakanasasabik kayong subukan o kung ano ang naramdaman ng inyong mga binti bukas. Binabasa ko po ang bawat isang mensahe. At kung hindi pa mangyaring pindutin ang like button, malaking tulong po ito upang mahanap din ng ibang mga senior ang impormasyong ito. At syempre mag-subscribe po kayo sa ating channel para patuloy tayong lumago ng mas malakas, mas matalino at mas malusog ng sama-sama. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na sa tingin ninyo ay makikinabang din. Marami pa po kayong magagandang lalakarin sa buhay. Siguraduhin nating handa ang inyong mga binti para dito. Maraming salamat po sa inyong oras. Alagaan po ninyo ang inyong sarili. Karapat-dapat po kayo diyan